Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay patungkol sa karanasan namin. Partikular na ng aking mga anak sa isang kapitbahay na hindi ko inakalang manghalang pala ang kaluluwa, kung may kaluluwa man. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay para na rin sa lahat ng mga magulang na kahit papano ay maniwala sa sinasabi ng mga anak kahit mga bata pa sila. Lalo na kung alam naman natin na ikakapanganib ito ng kanilang buhay. Dalawa ang anak ko. Isang 9 na taong gulang at isang 15 anyos. Ako nga pala si Mara. Bali ang panganay ko ay si Don at ang bunso ko naman ay si Lori. Sa mga magtatanong kung nasaan ang mister ko, nasa ibang bansa siya noong mga panahon na ito. Nung una, nakatira kami sa may lungsod pagkatapos ay pinalayas kami kasi kasama kami sa mga informal settlers. Sulat lamang ang palitan namin ng mister ko noon, kaya medyo mabagal ang reply. Sa pagkakataon na ito ay wala akong nagawa kundi umuwi na muna kasama ang mga anak ko sa mismong lugar namin. Sumulat ako sa mister ko sa plano kong yon, at kaysa maubos ang pera namin sa paglagalag sa lungsod, ay wala akong pagdadalawang isip na sumakay na ng barko kasama ang 2 kong anak. Wala naman silang magagawa kahit si Don na ayaw dahil edad ito na merong may iwang barkada ang anak ko. Kaya medyo nagtampo ito sa akin. Pero ayun nga, ang buong akala ko ay meron akong madadatnan nun doon. Dahil sa doon nakatira ang kapatid ko sa lupang iniwan ng mga magulang namin. Pero pag uwi ko doon, wala kaming naratnan. Maliban doon sa kapatid ng aking ina, na ibinalita sa amin na matagal na daw wala ang kapatid ko sa lupang yon. Sumama umano sa isang lalaking taga Maynila. Mabuti na lamang, Sir Seth, na sa akin nakapangalan ng lupa noon. Kung hindi ay baka naibenta na ng kapatid ko kasi sabi-sabi pa sa amin na baka nagayuma ito ng lalaki gawa ng patay na patay ito. Iniwan niya yung lupa namin doon para lang doon. Nabantayan naman itong maigi ng mga kaanak namin. Sa loob ng ilang taon na nalayo ako sa kamag-anak ko o angkan ko, marami ang nagbago. Maraming mga bagong tao na namamalagi sa lugar. Yung malapit na lote sa amin ay may isang bahay na. At yung iba pang lote sa bandang likod kung saan patagos sa kabilang barangay ay marami-rami na ring pamilya. Iba-ibang muka. Yung iba ay mga anak ng mga dati naming kakilala na nagbukod na kaya nagpatayo ng mga bahay sa mga bakanteng lote. Ewan ko kung may mga titulo ito. Maganda pa rin ang bahay o kubo na iniwan ng kapatid ko na ito. Bagamat may mga awang at may mga luma na kawayan ay ayos lang. Mapapakinabangan. Matapos maubos ang 2 araw ko sa pag-aayos at pakikikamusta sa mga kamag-anak namin ay inasikaso ko naman ang pag-e-enroll sa mga anak ko. Paroon at parito ako sa madaling salita nun. Natapos ang 1 linggo, Sir Seth, na hindi ko namalayang mabilis na tumakbo. Nung nagsimula ng mag-aral ang mga anak ko ay muli ko namang binuhay ang tindahan ng tiyahin ko sa may tapat ng kalsada. Mga siguro 15 minutong lakaran mula sa amin ang tindahan. Maliit lamang na lupa ito kaya hindi pwedeng tirahan. Though nasa loob ito ng bakuran nila tita kaya safe din ang mga paninda nun. Hindi na niya kasi naaasikaso gawa ng mas maganda ang negosyo nila sa bayan. Pinuhunan ko na ang perang natira galing sa mister ko nun. Mula umaga, kasabayan ng mga anak kong pumasok hanggang hapon ay bukas ako. Paminsan-minsan ay nauuna na ang mga anak ko na umuwi. Minsan ay doon sila lumalagi sa tindahan kahit na masikip ito. Isang partikular na araw noon,
Tanghali ay umuwi ako para makapagluto ng tanghalian. Pero papalapit pa lamang ako sa bahay, nakita ko yung kalapit bahay namin na lumabas. Sa unang pagkakataon, nakita ko siya. Hindi naman ako nagtanong sa tiyahin ko tungkol dito. May bitbit siyang mangkok nun. Maayos siyang tingnan. Kung ako ang titingin sa kanya ay nasa late 40s na siguro. Babae, maputi, mukhang bagong ligo nang lumabas nun. Nakapusod ng maigi ang buhok at nakangiti na lumapit sa akin. Nagpakilala siya sa pangalang Duning. Totoong pakilala niya po ito. Di ba Sir Seth? Mga ganyang may ing-ing na yan sa pangalan dapat pagdudahan, no? Halos lahat kasi ng mga aswang sa story mo may mga ing sa huli ng pangalan eh. Pero yun nga, may dala itong isang mangkok na ulam. Simple lamang ang pagkakaluto nito. Sabi niya, nilagang karne ng baka daw. Nangangamusta lamang siya kasi nga mahigit 1 linggo na niya akong nakikita na palaging abala at hindi kami nagkakakilalahan. Mangyari naman Sir Seth ay siyang pinakamalapit kong kapitbahay, di ba? Kaya naman humanap umano siya ng pagkakataon na kausapin ako. Ako naman, gumaan agad ang loob ko sa kanya. Hindi naman siya pumasok sa tarangkahan ng bahay kahit na sinabi ko nang pwede naman kaming kumain ng sabay. Ako na magsasaing. Sabi niya hindi na daw. Babalikan niya pa kasi umano ang lola niya. May sakit umano ito. Nagtaka ko. At the same time na manghanon. Hala, may lola. Tumango ito at ang sabi ay matanda na nga ito. Nagkukulong na. Tinanong ko siya kung nasa ng mister niya at ang sagot niya sa akin ay nasa malayo daw. Miminsan lamang umanong umuwi at yun ngang karne na binigay niya sa akin ay inuwi ng mister niya. Nangangatay daw kasi ito kaya ganon. Tawagin na lamang din natin ang mister niyang ito sa pangalang Dante. Sinabi ko na lamang sa kanya na ako na mismo ang magbabalik ng mangkok pagkatapos ko. Kasi gusto ko sanang initin pa yung ulam gawa ng medyo malamig na yon. Tumango naman ito at tumalis na. Ininit ko yung kanin ng agahan at pagkatapos ay inalis ko na sa apoy at naglagay pa ng isang kaldero para doon initin ang karnin yon. Nung mainit na, hinango ko na ito. Sobrang sarap. Pinakamasarap na natikman ko sa buong buhay ko. Malambot. Manamis-namis na medyo mamantika. Nagmamatika ng kanya. Pero dumudulas ang laman nito sa may buto niya. Ultimong yung taba sa gitna ng buto. Hinigop ko na. Hindi ko alam Sir Seth pero para akong hayop na gutom na nilantakan lahat ng yon. Ni hindi ko naisipang tirhan ng mga anak ko. Naubos ko ang natirang kanin noong agahan. Nawala ako sa wisyo ng mga ilang minuto hanggang sa mapansin ko na lamang na, hala, magbubukas na pala ako ng tindahan kasi may mga panghapong mga estudyante ang dumadaan doon sa kalsada at papasok sa eskwelahan. Para talaga akong nawala sa ulirat. Hindi ko nga naisip na nakaidlip ako. Nakaupo lamang ako noon at nakaharap na nakatulala doon sa ubos na mangkok. Dali-dali naman akong naglakad pabalik. Tiningnan ko ang bahay ng kapitbahay namin pero walang tao sa labas kaya naman tuloy-tuloy na lamang akong naglakad. Hanggang sa makarating sa tindahan at muli ay nagbenta ng mga matitinda. Naging normal ang araw ko. Isa-isa nang umuwi ang mga anak ko galing sa eskwela. Nauna ang pinakapanganay ko at ang huli ay itong bunso sa elementarya. Tumambay muna sila sa tindahan at pagkatapos noon ay umuwi na muna sila. Wala pa silang gaanong kakilala sa barangay kasi naman yung huling uwi namin dito ay noong mga panahong bata pa si Don. Si Lori, ito ang kauna-unahang uwi niya dito. Nung hapon, may mga tumambay na mga manginginom sa tindahan.
Kaya naman inabot ako ng pasado 9:00 bago ko masarang tindahan nun. Tulog na sila tita kaya naman sinara ko na lamang ito at nagsimula ng umuwi. Yung mga anak ko naman, sanayan na sila lamang ang nagluluto ng hapunan. Wala naman silang ibang ulam sa gabi noon kundi mga gulay na iniiwan ko doon. Minsan itlog, at kung minsan ay kung anong pwedeng lutuin na galing sa tindahan. Pagka-uwi ko, nagtaka ko kung bakit nakalak ang pinto ng bahay noon. Katok ako ng katok ng mga panahon na ito at galit na galit. Maya-maya pa, meron akong naramdaman na sumilip sa may pintuan. Pagkatapos ay binuksan ito. Sabi ko, bakit ako pinagsaran ang aga-aga pa at mukhang gising pa sila? Ang sabi ni Don na nagbukas sa akin ay pinapalak daw ni Lori. Ganon din daw ang ginawa ng kapatid niya noong umuwi siya. Lingid sa kaalaman ko, gumala o nag-ikot-ikot pa yung panganay ko na ito at si Lori lamang ang natira sa bahay nung gabing yon. Tinanong ko naman si Lori kung bakit naman kung makasara siya parang wala nang uuwi nun. Dahil ang anak ko noon ay talagang likhang madaldal. Naikwento niya sa akin ang nangyari kani-kanina lang habang mag-isa siya sa bahay. Pasado 7:00 umano. Ilang minuto bago naman makauwi itong kapatid niya. Nakarinig daw siya ng tawag sa labas ng bakuran namin. Malumanay naman ang tawag kaya pinagbuksan niya ito. Nakakita siya ng isang babae na sa pagkakadescribe ni Lori ay kahawig na kahawig ni Dining. Tila nagulat pa umano ang babae na makita si Lori noon. Pero ngumiti ito. Nagtanong ito na, asa nanay mo? Ang sabi naman ni Lori, nasa tindahan. Tinanong ulit siya ng anak ko ng, wala kang kasama? Sumagot naman si Lori ng wala nun. Ngumiti daw ang matanda sabay sabing, kukunin ko sana yung mangkok na nilagyan ng ulam kanina, iha. Iabot mo sa akin. Hinanap naman ito ni Lori sa kusina. Mga ilang segundo lamang siyang nawala dahil alam naman ng anak ko yung itsura ng plato namin sa hindi. Kaya ayon. Pagkabalik niya, gulat na gulat ang anak ko gawa ng nakita niya si Juning na nakakapit na dun sa may gate ng bahay. Medyo nagtatayuan umano ang mga buhok nito na sobrang gulo. Tapos nakatirik ang mga mata na parabang nagpipigil sa galaw ng sariling katawan na hindi niya makontrol. Natakot na yung anak ko syempre. Pero ang ginawa ni Juning, parang nag-aktong normal at ang sabi niya, habang tinataas ang kamay sa may bandang gate, akin na iha, lumapit ka dito at iabot sa akin yan. Tila ba hindi rin makapasok si Aling Juning sa bahay. Dun lang talaga siya sa labas. Hindi kalaunan ay nagdahan-dahan naman ng lakad ang anak ko. At ito na. Inabot na ng anak ko ang mangkok sa formang tanging mangkok lamang ang mahahawakan ni Juning noon. Tila umano may humahatak sa buhok ng matanda sa likuran nito na pinipigilan siyang humakbang papasok sa tarangkahan na yon. Inulit-ulit ni Juning ang katagang, lumapit ka pa iha. Napansin ng anak ko na hindi ata mangkok ang punteriya ng babaeng ito, kundi yung kamay niya mismo. Ang ginawa ng anak ko, Sir Seth, ay ipinatong ang mangkok sa palad ng matanda at saktong pagkadikit noon sa kamay niya. Bigla umanong tumulo ang laway ni Juning na siyang mas lalong ikinatakot ng anak ko at dali-dali na bumalik sa may pintuan ng bahay at nagsara ng pinto ng paatras. Wala pang isang segundo, naririnig niya ang boses ni Juning sa may kabilang bakod sa tapat naman ng bintana ng kusina namin. Iha, pasabi sa nanay mo salamat.
Halika muna dito kung hindi mo ako naririnig. Pasabi Ang nakapagtataka lamang kasi Sir Seth, yung bintana ng kusina namin noon, nasa kabilang parte ng bahay. Samantalang ang bahay nila Juning ay nasa kabila naman. Tiningnan ko si Don noon. Napailing na lamang din ang anak ko na parang hindi interesado at hindi naniniwala sa kinuwento ng bunso ko sa akin. Sinilip ko ang bahay sa kabila. May ilawan ito sa loob. May tao. Hindi naman makikitaan ng kakaiba. Malinis ang bahay, maging ang bakuran ay parang laging nawawalis. Tinitigan ko si Lori noon, sabay tingin sa may kusina namin at wala na nga ang mangkok. Sabi ko sa anak ko, sigurado ba siya sa sinasabi niya? Tumango ito ng walang pagdadalawang isip. Lumabas ako noon. Nilakad ko ang ilang mga hilera ng kahoy at kawayan bago nakarating sa bahay nila Juning. Tumawag ako ilang beses. Tahimik ang paligid. Nagkahula ng mga aso pero hindi ito galing sa bahay nila Juning, kundi sa iba pang bahay sa likuran. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan. Nakita ko si Juning. Nakatapis lamang ito ng patadyong niya habang sinusuklay ang buhok na nakikintab sa langis noon. Magandang gabi, Mara. Anong sadya mo? Mayaya pa akong nagsabi kung nakuha na niya ba talaga ang mangkok. Tumango naman ito. Nagpasalamat ako at sabi ko, masarap yung ulam na binigay niya. Ngumiti siya. Sabi niya walang anuman. Sabi niya sa akin noon, sa susunod daw ay tirahan ko naman ang anak ko at wag na wag daw iiwan si Lori na mag-isa sa bahay. Kasi baka mamaya kung sino-sino ang makakapasok doon. Ngumiti ito. Sabay sabing wag na daw mag-alala kasi lagi niya namang sisilipin ang anak ko kung maayos ito. Mag-alaga din daw kami ng aso noon. Mga ganon-ganon ang binitawang salita ni Juning na nagpagaan ulit ng loob ko. Nagpaalam na ako sabay balik sa bahay. Sinabihan ko si Lori noon na paano niya nasabing nag-iba ang itsura ni Juning gawa ng mabait naman ito. Hindi nakasagot ang anak ko noon. Madaldal man si Lori ay ito yung tipo ng bata noon na kapag napagsasabihan ay hindi na ipinipilit ang gusto. Sabi ko masama ang mag-isip ng hindi maganda. Lalo na sa kapitbahay na matatakbuhan namin sa oras ng pangangailangan. Natawa at nagbiro naman itong anak ko na si Don at ang sabi, "Halaka Lori, bibisitahin ka niyan mamaya." Na siyang ikinainis ni Lori at akmang babatuhin na ng tsinelas ang kapatid pero inawat ko na sila noon. Pinagsabihan ko rin si Don na wag na at wag maingay kasi baka marinig ito ni Juning at baka kung ano pa ang isipin noon. Sabi ko pa, wag nang maggagagala ng gabi at samahan na lamang ang kapatid. Nang gabi na yon, hindi ko pinaniwalaan si Lori. Malamang, imposible naman kasi at saka nakakahiya talaga. Hindi ko masasabing mali ang hindi paniwalaan noon si Lori. Pero ewan, basta hirap na hirap akong sabihin sa sarili ko na hindi nagsisinungaling ang anak ko. Natulog kami ng gabing yon. Magkakatabi kami sa isang papag pero si Don ang medyo malayo. Gawa ng alam niyo na yung mga nagbibinata, di ba? Gustong magsulo. Nagkaroon ako ng panaginip. Nakahiga pa rin ako sa panaginip ko na ito pero gaya ng iba, hindi ko maigalaw ang katawan ko. Dilat lang ako. Maya-maya pa ay may naririnig akong boses na tila kumakanta pero nakakahindik balahibo. At ang kantang yon, pangalan ng anak ko ang binabanggit niya. Lori, Lori, Lori. Wala ang nanay mo.
Mag-isa ka lang. Pilit kong hinahanap ang boses na yon. May mga nakikita akong anino. Mabilis na aninong tila ba gumagapang sa pader namin. Kung ano ang itsura ng bahay namin o kung ano ang nakikita ko na parte ng bahay namin kapag nahihiga ako, ay ganun na ganun din ang nakikita ko sa panaginip ko na yon. Ultimong ang pagpasok ng liwanag ng buwan sa ibang parte ng pader ng bahay. Ganon. Kaya naaninag ng mga mata ko ang mga anino sa pader. Maya-maya pa, Sir Seth, meron akong nakita sa may bandang kisame. Nakayakap ito sa may kawayan. Nakatingin sa amin. Isa itong babaeng walang saplot. Nakikita ko ang kabuuan nito. Medyo may katabaan ng katawan pero mapayat ang mga kamay at paa. Mabilbil. Nakatitig lamang ito na nagmamatsyag at maya-maya pa. Tumawa ito at narinig ko na naman ang boss niya na tinatawag si Lori. Walang ano-ano. Bigla itong tumalon. Tumalon sa tabi ko. Hindi niya ako pinapansin pero may narinig akong boses na sumisigaw nun. Umiiyak. Boses ni Lori yon. Dito ko na nagisingan ang sarili ko na umuungol at lumuluha. Napulikat ang mga paa ko pero at the same time ay bumangon agad ako nun. Napansin ko na pabangon na rin si Don kasi nakikita niya umano kami ni Lori na umuungol at umiiyak. Ako nagising na pero itong si Lori nanginginig pa rin. Dahan-dahan kong pitatagilid ang anak ko at pagkatapos ay nagising ito at umiiyak. Masama daw ang panaginip niya. May kumakatay daw sa kanya. Hindi ko alam kung iisa lamang kami ng panaginip noon. Dala ng sobrang pagod o sobrang pag-iisip pero kinabahan pa rin ako. Hindi talaga ako palabintang na tao kaya hindi sumagi sa isip ko kung may koneksyon ba ang panaginip namin na ito sa kapitbahay naming si Juning.